So yeah, it's been a while, no? Ngayon lang ulit ako nagawa ng video. Well, a lot of things happened and then medyo busy rin sa school. So, yeah. Today, aaralan natin kung ano nga ba yung input stream reader again, and then kung paano siya i-apply, as well as kung ano nga ba yung difference niya with scanner, no? So, input stream reader at saka scanner yung aaralin natin ngayon. So, una, ano nga ba yung input stream reader? Input stream reader is a bridge from bytes stream to character stream. So, before we do that, let's create muna yung file dito, no? Let's create a file. Then, let's say example. Yeah, and then let's create a public static void main. Public static void main string args. Yan. And then, ito, ulit natin, no? An input stream reader is a bridge from byte stream to character stream. So, ano nga ba yung byte stream? Byte stream is ito yung, if you look at it, puro siya ganyan, no? Ayan yung byte stream. So, ngayon, kung ikaw, isang normal na tao, hindi mo maintindihan yan, of course. So, hindi mo maintindihan yan. Ang naiintindihan mo is yung ganitong mga characters. Ayan, naiintindihan mo yan. Pero ito, hindi. Okay? So, ang input stream reader daw, siya yung bridge para ito, ma-convert into this. Okay? So, ito yung nababasa ng machine natin, and then once na pinadaan mo siya sa input stream reader, ganito na yung mababasa natin. Okay? Good. So, it reads bytes and decodes them into characters using specified char set. Ngayon yung char set natin, pwede tayo mag-specify, pwede rin hindi. Bakit pwedeng hindi? Kasi meron na tayong default char set. Okay? So, in each machine, meron siyang default char set, and then kung hindi natin siya i-specify, ayun yung gagamitin niya. Clear? Nice. So, the char set that it uses may be specified by name or may be given explicitly. So, again, pwede natin sabihin kung ano yung gusto natin. Or, the platform's default char set may be accepted. So, yung default char set naman natin is okay lang gamitin. Okay? Kasi, it's the same with Unicode. Okay? So, similar lang sila. So, hindi tayo mahirapang gamitin yan. So, next, each invocation of one input stream reader's read methods may cause one or more bytes to be read from the underlying byte input stream. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, let's say for example, we have an byte stream na ganito. So, ito yung laman ng byte stream natin. Once na tinawag natin yung read, once na tawagin natin yung input stream reader na read, pwede siya magbasa ng isang byte. So, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede siya magbasa ng 8, or pwede siya magbasa ng dalawa, or pwedeng more than 2. Okay? So, ganun yung ginagawa niya. And then, to enable the efficient conversion from bytes to characters, more bytes may be read ahead from the underlying stream that are necessary to satisfy the current read operation. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na, let's say for example, so, let's say for example, we want to read one character. So, isang character lang. To make it efficient, what we can do is pwede natin basahin na lahat or more than one. Bakit? Kasi what if hindi na isa yung kailangan natin? What if tatlo na pa yung kailangan natin? E di ngayon, magbabasa pa ulit tayo. Okay? So, let's say for example, humingi ako ng isa. So, nagbasa ako ng isa. What if gusto ko na pala tatlo? So, babasahin ko ulit yan. Okay? So, what if isa lang yung gusto natin pero binasa mo na lahat? E di mas maganda yun kasi hindi na natin kailangan pumunta ulit doon sa byte stream natin. Bakit maganda yun? Well, pag nagbabasa ka kasi sa byte stream natin or any kind of stream, it will take time. Okay? So, kumakain siya ng oras. Let's say, for example, let's apply it in a real world situation, no? Let's say, for example, gusto mong kumuha ng tubig. Eh, yung tubig na yun, nasa balon pa. Eh, yung balon na yun, siguro, let's say, 2 bahay yung pagitan. Okay? So, gusto mong kumuha ng tubig. So, nagdala ka ng baso, pumunta ka sa balon, nilampas mo yung 2 bahay, kumuha ka ng tubig, umuwi ka, ininom mo. Eh, gusto mo ulit kumuha. So, babalik ka ulit, lalabas mo yung 2 bahay, kuha ka ng tubig sa balon, iinumin mo. Eh, what if 3 na yung gusto mo? So, nagdala ka ng 3 baso, pumunta ka sa, nilampas mo yung bahay, kumuha sa balon, inuwi mo yung 3 baso, ininom mo isa-isa. You imagine, kumakain siya ng oras. Okay? So, what if, ang gawin natin is, kumuha na lang ako ng 5 baso. Then, kung gusto ko na 1 baso, eh, okay, nandun. Kung gusto ko na 2 baso, okay, nandun. Okay? Kung gusto ko na 5, eh, inumin ko lahat. I mean, you get the point, no? So, parang naghahanda tayo para sa mga kailangan pa natin. Okay? More than enough yung kinukuha natin. That's the point. And,
To make it, ito, for top efficiency, consider wrapping an input stream reader within a buffered reader. Ano nga ba yung buffered reader? Well, ang buffered reader is, binabasa niya kung ano yung laman ng buffer natin. Buffer is a temporary storage lang yan, okay? Temporary storage lang yan. So, yung ginagawa natin is, hindi na tayo nagdadala ng baso. What we bring is a container na. Let's say, timba, ganyan. Nagdadala tayo ng timba, lalabas natin yung 2 bahay, kuha tayo na tubig sa balon, iuwi natin yung timba. Gusto natin ng tubig, sasalok na lang tayo sa timba. Gusto pa natin ng mas maraming tubig, sasalok ba ulit tayo sa timba. Get the point? So, ganun yung point ng buffered stream reader. Again, reader sila. So, ibig sabihin, binabasa lang nila kung ano yung content ng storage. Input stream reader, binabasa niya kung ano yung content ng input stream. Buffered reader, binabasa niya kung ano yung laman ng buffer natin. Make sense? So, kung hindi pa rin siya nag-make sense, hindi, gawin natin siya, no? Kung titignan natin, ganito daw siya i-wrap papunta sa buffered reader. So, what we will do is, create na tayo ng buffered reader na object. So, buffered reader, BF, is equal to new buffered reader. Then, ano yung laman nito? Instance daw nung input stream reader. So, new input stream reader. Tapos, i-minimize natin to. Move natin, pati to. Yan, para mas makita nyo. And then, ano yung laman ng input stream reader? Ang kailangan ng input stream reader is yung babasahin niya. So, ano ba yung binabasa ng input stream reader? Siyempre, input stream. So, saan magagaling yung input stream? Sa system.in. Oops. Clear? So, ngayon, may error yan kasi hindi pa natin i-import. So, let's import them. Import java.io.input stream reader. Then, copy-paste para naman sa buffered reader. Nice. So, ngayon, ano ba yung system.in? Well, system.in, ito yung standard input device natin. Ano nga ba yung standard input device natin? Well, it depends kung ano yung machine natin, no? Kung yung machine natin is a laptop, pwede yung built-in na keyboard doon or any peripheral na keyboard doon. Kung ang system naman natin or yung machine natin is a desktop, pwede yung keyboard na dinidikit natin doon sa desktop na yun. Kung cellphone, pwede yung keyboard ng cellphone na yun. Basta, ito yung standard input device natin. Okay, and if we look, makikita ba natin dito? Yan. Ayun, the standard input stream. This stream is already open and ready to supply input data. Okay? Ayun, typically, this stream corresponds to keyboard input or another input source specified by the host environment or user. Okay? So, madalas or usually, ito talaga yung keyboard natin. Okay? So, naintindihan ba? I mean, again, buffered reader, ang kailangan niya is instance ng buffered reader. And ano yung binabasa ng buffered reader? Yung laman ng input stream reader natin. So, ano naman ngayon yung laman ng input stream reader natin? Siyempre, input stream. So, ito yung input stream na binabasa ng input stream reader na nilagay natin or nirap natin sa buffered reader. Ngayon, kung medyo magulo yan basahin sa inyo, I mean, magulo talaga siya para sa mga baguhan sa Java, what we will do is we can just extract this part. Okay, alisin natin siya and then gumawa tayo ng object ng input stream reader. So, lagay natin ng ISR. Okay, equal to new input stream reader. So, ngayon, ito, nagkaroon ng error. Bakit? Kasi if we look, okay, punta natin yung documentation ng buffered reader natin. Buffered reader. Ito. Ayan. By the way, yung mga pinaglalagay ko sa loob is makikita nyo dito, no? Ganito. Masanay kayo magbasa ng documentation ng Java. Kasi every programming language has their own documentation. Okay? So, yung PHP, yung C, yung C++, yung Python, yung R, itong mga to, meron silang documentation. So, it's better na masanay tayo magbasa ng documentation nila. And Java, ito yung documentation nila. Clear? Nice. So, yung ginagawa natin dito, yung laman nito, okay, yung laman nito is andito yun, sa constructor summary. Okay, so, itong input stream reader, meron siyang 4 na constructors. Okay, ito yun. And kung makikita nyo, yung pangalawa hanggang pang-4, ang focus lang nito is gumagamit tayo ng different char set.
Yun yung focus ng 2 to 4 constructors. Since wala nga tayong gagamitin na char set, or ang gagamitin ng char set is yung default, itong una lang yung focus natin, which requires us to input an input stream. And yung input stream na yun, again, is yung system.in. Klaro? Yung sa buffered reader naman, kung pupuntahan natin yung constructor summary nun, ang kailangan niya is reader or a reader with specified size. Since di tayo mag-specify ng size, ito lang yung kailangan natin. Reader yung kailangan niya. Input stream reader is under ng reader. Ito, kung mababasa nyo. Ayan, under siya ng reader. Okay, so reader yung input stream reader. I mean, nasa pangalan naman niya, input stream reader. Okay, so pwede natin siya ngayong ipasa dun sa buffered reader. So instead of passing this, ano yung ipapasa natin? Well, ang ipapasa natin is yung ISR na lang. Make sense? Nice. So ngayon, ito ngayon yung input stream reader natin, and then instead of putting this whole thing inside dun sa buffered reader natin, ang ginawa natin is gumawa na tayo ng object nung input stream reader na yon, and then yung object na yon yung pinas natin sa constructor nung buffered reader. Good? Nice. Ngayon naman, anong difference niya with scanner? Well, ang scanner naman is ganito lang siya. Scanner, let's name it scan, is equal to new scanner system.in. So, saan natin nakita yung system.in? Ayun, dito, sa input stream reader. Okay? And then, ngayon, ang ginagawa ng scanner is nanghihingi siya ng input stream natin. And then, ayun yung babasahin niya ngayon. Ngayon, may red line yan kasi hindi pa naman natin i-import. So, let's import it. Java.util.scanner. Nice. Wala na yung error. So, ngayon, ano yung difference nitong dalawa dito sa scanner? Well, yung may pink na yung scanner ay pinagsamang input stream tsaka buffered reader. So, all in one na yan. Itong dalawang yan, ito na yan. Make sense? Siguro hindi pa. So, what we will do is tignan natin yung documentation ng scanner. Oops, scanner Java. There we go. Yung docs na to, kailang puntahan nyo. So, ngayon, ito yung constructor summary niya. Marami siyang constructor kasi hindi lang naman siya pangkuha ng input sa console natin. Maraming application na scanner. Pwede siya magbasa ng una, file source, or file source with a char set, or input stream with a char set, may path nung object na gusto natin basahin, or yung source with a char set. Kasi char set, kaya lagi may char set kasi pwedeng hindi tayo gumamit ng default char set. Okay, depende naman yun, no? Depende sa hihingin ng requirements nung system na gagawin natin or nung program na gagawin natin. Readable, byte channel, and then ito may default char set lang, or naka-string, as a string lang yung source, meaning hindi siya object, kundi pangalan lang nung object or nung path na pupuntahan natin. Okay? And ngayon, pwedeng hindi nyo muna alam lahat yan, except for two things. Those two things ay ito, scanner input stream source or scanner input stream source with a defined char set. Since hindi natin kailangan to, puna tayo ngayon sa una, which is yung scanner input stream source with our default char set. Ngayon, itong part na to, similar lang yan dito. Similar lang sila. That's why, pares lang system.in yung laman nila. Ngayon, itong sa scanner, pwede siyang file, pwedeng source ng file, yung path ng file, pwedeng ganun sa scanner. Good? Nice. So, ano ngayon yung major differences nila? Well, the major differences nila is yung method na meron sila. Okay, yung method na laman nung classes na to. So, una, punta tayo sa buffered reader. Actually, lagyan natin ito ng division. So, ito ngayon yung input stream reader. Stream reader and buffered reader. Yan. And then, ito naman yung scanner. Yan. Ngayon, tignan natin ngayon yung methods nila. Well, una, since nakapaloob na sa buffered reader yung input stream reader, kung ano man to, hindi na natin gagamitin yan. What we will do, or yung kung ano man yung gagamitin natin, is yung methods under ng buffered reader. So, yung methods under buffered reader ay ito. Okay?
So, pwede natin siyang sarado, pwede tayo mag-mark, pwede tayo mag-read, pwede tayo mag-read ng isang array, or pwede tayo mag-read ng isang buong line, or pwede natin tanongin kung nakahanda na ba yung reader natin, or pwede natin siyang i-reset. Basta, ito yung mga methods na pwede natin gawin. Clear? And usually, ang ginagamit lang naman natin is yung read plus yung read line. Make sense? Nice. So, ano nga ba yung read at read line? Well, ang read, nagbabasa lang siya ng isang character. Ang read line, nagbabasa siya ng more than one character until it reaches yung new line. Kasi, kaya nga read line, kasi isang line lang naman yung binabasa niya. And yung new line na yun is denoted as \n, or depende sa operating system natin. Kasi yung iba, \r, \n yung new line nila. Pero, it depends, no? Basta ganun yung sense niya. So, gamitin natin ngayon yun. Say we want to ask a name of a user. So, get name of a user. Ayan. So, ngayon, para mabasa natin yung name niya, since more than one character yun, what we will need is yung read line. Kasi reads a line of text. Okay? So, let's do that. Let's create a string name by bufferedReader is equal to bf.readLine. Yan, read line. Ngayon, may error yan. Itong part na to may error. Ano kaya yun? Well, ang error na yun is we need to surround this with try-catch. Kung hindi nyo pa alam yung try-catch, basically, ang try-catch is tatry niya muna to, specifically ito, tatry niya muna tong method na to, and then kapag ka nagkaroon ng mali, pupunta siya dito. Make sense? Kung hindi, basta ganun lang yun. Okay, kaya nga try catch. Kasi itatry na muna to. Once na nagkaroon ng problema dito, specifically an IO exception, ngayon, dito siya pupunta. Once na nasa try catch na tayo, mas mabivisualize nyo kung paano nga ba nangyayari to. Basta for now, ganun lang yung isipin nyo. Okay? So, gusto natin basahin. So, ngayon, ang gagawin natin is kung mabasa naman natin yun or kung nag-input man siya, i-output natin yun. Bakit natin i-output? Kasi ganito. Let's say, i-run natin to. Ayan, na-run. Ngayon, pag naglagay ako dito ng Felix, wala nangyari. Hindi natin alam kung nakuha ba niya o kung ano nangyari kasi wala siyang in-output sa atin. Okay? So, for us to output it, we will use the system.out. Ngayon, what is system.out? Kung ang system.in ay yung standard input, system.out is the standard output stream. Okay? So, yung standard output stream natin ay ito yung monitor, ito yung screen kung laptop, ito yung screen ng laptop, kung cellphone, ito yung screen ng cellphone, kung desktop, ito yung monitor na ginagamit ng desktop na yun. Basta, ito yung standard output stream natin. Okay? Nice. So, system.out, and then yung println, ito lang yung method na nilalagay natin, o dito natin sinasabi kung ano yung gusto natin i-print. Make sense? Yung print tsaka println, dalawa lang naman yung difference nila. Pagka print, ibig sabihin, walang new line sa dulo. Kapag println, may new line sa dulo. Yun lang yun. Mamaya mas makikita nyo yung difference nila. Okay? So, dito, lalagay natin na your name is plus yung name na nilagay niya. Okay? Then, let's run it. Ngayon, pag naglagay na ako dito, luwagan natin to para mas makita nyo. Yan. Luwagan natin to. Lagyan natin dito, Felix. Your name is Felix. Ngayon, nababasa na natin na okay, natanggap niya. Kaya nga siya nag-return ng value. Kung nagkataon na may problema dito, may nagkaroon ng problema dito, hindi na niya dadaanan to. Instead, didiretso na siya dito. Okay? Again, pag nagkaroon ng problema dito, kasi nga diba itatry natin siya. Once na try niya to and nag-fail, pupunta siya ngayon dito kasi may kinat siya na error. Pupunta siya dito. Make sense? Nice. Ngayon, i-run ulit natin. Kung may napansin kayo, mas maganda yun, no? Kasi, ayan, tignan mo, nakalagay dito, already running. Pero, hindi natin alam. I mean, hindi alam ng user na nag-run na pala yung program. So, one thing that we can do with that is, mag-system.out din tayo. So, system.out. Yan, mag-system.out tayo ngayon dito. And then, lagay natin dito na enter your name. So, pag nirun natin to ngayon, ayun pala yung gusto ng program. Inatanong niya kung ano yung pangalan natin. So, now, lagay natin dyan, Felix. Your name is Felix. Makes sense. Good.
So ngayon, ano ngayon yung difference ng print tsaka println? Ngayon dito natin makikita yon kasi let's say gawin natin print. Okay? And then i-run natin. Enter your name, Felix. Oh, bakit wala na siya dun sa baba? Well, ayun nga kasi yung difference nila. Sa print, walang new line sa dulo, while dun sa println merong new line sa dulo. Okay, so to make it beautiful, okay, lagyan niyo lang ng space dyan. Okay, and then once na nirun natin to, ayan, mas maganda na siya ngayon tignan. Nice? Good. Ngayon, what if read lang yung gusto ko? Kasi, okay, gusto ko read lang eh. Ayoko ng read line. E di, try natin. Okay, try natin. Run. Oops. Okay. Ang binabato ng read is, sabi dito, int daw. So, anong ibig sabihin nun? Pag tinignan natin ngayon yung read dito na method, ayun, integer daw yung binabalik niya. Okay, hindi siya string. Yung read line kasi, string yung binabato niya. Whereas sa read, integer yung binabalik niya. So, what we can do is, pwede natin itong gawing int, or pwede natin siyang gawing, ayun na, tingnan nyo, no? Ginawa kong int na wala yung error. Pero pwede natin siyang gawing char, and then, i-translate na lang natin to into char, or i-cast natin into char. Okay, kasi ang binabato ng read ay 65, 120, 165. I mean, ito yung Unicode value. Kasi kung titingin tayo sa Unicode natin, Unicode table, ayan. Whoopsie. Ayan, kung titingin tayo sa Unicode natin, may makikita tayong numbers dito. And ayan yung binabalik niya. Okay, ganun yung binabalik niya. And then, nahanapin niya, okay, ito palang 65 ay equal sa A. So, ganun lang yun. And okay lang na gawin natin siyang char kasi ang char at yung integer na binabato ng int ay parehas 8 bits lang. So, wala tayong problema dun. Okay? So, ngayon, pag niran natin to, and enter your name, Felix. Oh, bakit F na lang? Well, that's read, no? Kasi nga, read yung ginamit natin. So, again, binasa niya to lahat, pero since read lang yung ginamit natin, isang character lang yung binasa niya. Kung dalawang read yan, edi FP yung babasahin niya. Kung tatlo, edi fel. Kung apat, edi feli. Make sense? Kung gusto mong lahat hanggang ma-reach yung new line, edi read line yung gagamitin mo. Okay? Nice. So, let's change this to read line ulit. Okay, gawin natin tong string. Then, alisin na natin yung pagka-cast. Ayan. Ngayon, punta naman tayo sa scanner. Ano ngayon yung methods under ng scanner na class? Ito. Napakarami niya, no? Ayun, no? Sobrang dami niyan. Sobrang dami niyan compared to buffered reader. Bakit kaya sobrang dami? Well, sobrang dami niya kasi hindi lang naman pagkuha ng input from our keyboard yung pinaprocess niya. Pinaprocess din niya yung pagbabasa ng file, yung pagbabasa ng specified na readable na binigay natin sa kanya. So, ibig sabihin, marami siyang binabasa, hindi lang yung input na binibigay natin via console. Okay, so marami siyang ginagawa. And kung gusto mong gawin yung ginagawa ng input stream reader or ng buffered reader, well, we can do that with scan. Hanapin lang natin itong method na to. Yan. So, pwede tayo mag-next. Yung next, equivalent lang to sa read. Or pwede tayo mag-next line. Ito. Similar lang siya sa read line. Okay? Pero ang main difference ng scanner sa buffered reader is pwede na siya mag-next int. So, kung gusto mong integer yung kunin mo, edi next int. Kung gusto mo ng float, edi next float. Kung double, next double. Kung byte, edi next byte. Kung boolean, edi next boolean. Ibig sabihin, pwede mo nang i-specify yung type na gusto mo. Kung string yung gusto mo, walang next string. Instead, meron siyang next line. Okay, next line, similar lang siya sa next string. Kung char yung babasahin mo, edi next lang. Again, ang read, okay, so yung read equal lang siya sa next. Yung read line
equal lang siya sa next line. Okay? So, lagyan natin dito note. Klaro ba? Okay, good. So, gamitin natin ngayon yon. So, we will do the same thing dito, pero gamit ngayon yung scanner. So, let's do that. Yan. Kung mapapansin nyo, wait lang, wala pa pala. Let's do this scan, and then ito magiging next line. Yan. Kung mapapansin nyo, wala na siyang error. Wala na siyang saluhin mo to, saluhin mo yan. Wala nang ganun. Okay, sa read line lang tayo nagte-try catch. Sa scanner, wala nang ganun. Okay, so ngayon, eto na yun. And then, let's change this to name by S kasi scanner gamit natin. So, let's run it. Oops. Scan. No. Name by S. Run it. Enter your name, Felix. Ito yung sa buffered reader na part. Itong part na to, para sa scanner na to. So, Hanopol. Ayan, same lang sila ng ginagawa. Okay, kung gagawin natin itong next, then i-comment muna natin to kasi hindi naman natin siya kailangan. Run. Enter your name, Felix. Okay. I was wrong. Okay, I was wrong. Hindi ko siya nabasa. Balik tayo. Next. Finds and return the next complete token from this scanner. Yes. 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 Okay, I was wrong. Okay? Mali ako naintindi. Well, ganito yun. Ibig sabihin nun, yung read is not equal to next. Bakit? Kasi ang read, single character lang yung binabasa niya. While dito, sa next, finds and return the next complete token. Okay, so complete token. So, ano ibig sabihin nun? Since medyo confusing na kasi nga nagkamali ako sa part na yun, let's do this again, no? So, what if gawin kong Felix Hanopol? Ngayon, ginagawa niya, binabasa niya lahat yan. Okay, binabasa niya and then, ayun, yung nire-return niya. Ibig sabihin, kinokompleto niya muna bago niya isend sa'yo. Okay, so ano yung difference niya na next line? Wait, dito sa buffer reader pala. Ayan, Felix Hanopol. Ayan, ang nire-return lang niya is yung Felix lang. Okay, let's run it again. I-comment muna natin to. Run. Ayan, lagyan natin Felix Hanopol. Ngayon, Felix lang nireturn niya. Bakit? Kasi, yung Felix, tsaka yung Hanopol, ito, yung Felix, tsaka yung Hanopol, ayan, ay dalawang magkaibang token. So, yung Felix ay isang token, yung Hanopol ay isang token. Ngayon, pag sinabi mong next, babasahin niya ngayon yung isang buong token. In this case, itong Felix lang. Kung yung next token, edi yung Hanopol lang. Gets? Ngayon, kung lagyan ko pa ng junior yan dito, Felix pa rin i-return yan kasi nga, isang token lang. Pero kung gagawin natin tong next line, then i-run natin, Felix Hanopol ulit, buo na yung nire-return niya. Kasi, unlike sa next line, buong linya yung nire-return niya. Okay, so don't be confused kasi nagkamali na nga ako sa part na yun. So, again, sa read, single character lang. Sa read line, buong linya. Sa scanner, yung next, isang buong token, hindi lang isang character, pero isang buong token. Sa next line, isang buong linya naman. Gets? Yan. So, lagyan natin yung actually dito ng pangalan, no? So, ito yung input stream reader and buffered reader. Okay? And then dito, lagyan natin ng scanner para di tayo malito. Nila scanner. Yan. So, ayan. Ngayon, kung gusto natin, what if gusto kong kulin is age. So, enter your age. And this will be age by S. And then ngayon, since age na yung tinatanong natin, edi integer na yan. So, next int. Okay, so your age is age by S. Okay, so enter your age by S. Your age is ganito.
So ngayon, i-comment out muna natin to. Oops, ito lang pala. Tsaka ito. Yan. So if we run it, enter your age. So ang age ko ngayon is 15. Your age is 15. Make sense? Actually, ang gulo ng linya-linya ko. No? So ayusin natin yan. Ito na new line to. Ito na new line to. Run. Ayan, mas maganda na. So lagyan natin real age. So I'm 21. Your age is 21. Make sense? What if gusto kong ang nilagay ko is what is your age? Ang age ko is Felix. Ano kayong mangyayari? Well, ganito mangyayari dyan. Nagbato siya ng exception. Bakit? Kasi ang hinaantay niya is an integer pero ang nabasa niya string. So, kailangan natin saluhin yun. Pero, since wala pa naman tayo sa try-catch, huwag muna nating pag-focusan yan. Okay? Huwag muna tayo mag-focus doon kasi, again, wala pa kayo sa try-catch. And try-catch yung best way to solve that issue. Okay? So, ayun lang yan. Now, since nakuha nyo na kung paano mag-enter ng age, ay kaki. Yan. Ngayon, alam niyo na kung paano mag-enter ng age and then mag-enter ng name. My challenge ngayon is mag-enter kayo or manghingi kayo ng information na ang kinukuha ay ito ngayon yung challenge. Ang kinukuha ngayon ay name, age, then address. Okay? And then, yung next challenge is yung next challenge is kukuha kayo ng 2 numbers, get 2 numbers, then return nyo yung sum nila. And itong dalawang to, itong challenge na to, try with input stream reader and buffered reader and scanner. Yeah, that's it. Sana magawa nyo and then sana matry nyo and let me know kung may nakakalito bang part and kung saan ba kayo nalilito para mabigyan natin ng linaw. So, yeah. Ayun lang yun. Sorry sa part na to. Medyo nalito lang din talaga ako. So, yeah. See you next time. Bye-bye.